Kung binayaran natin sa lug nuts boys is 1,080 pesos. Sabi ko kay ate, ate akin na lang 80 pesos para may pangkain ako. Sabi ni ate, tangin naman, taba mo na eh. What is up, Potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys sa ating panibagong video. Minsan kakatambay mo talaga sa mga groups. Nakukumbinsin na talaga ako na nasa utak lang talaga ang pagbubuo ng isang 90s car. Kasi kunwari, yung Pajero ko naman boys, tindig sa tindig talaga. Makintab, naka-mags, naka-euro, Shogun, straight up Shogun build. Kumbaga buo na, wala na tayo halos gagawin doon. Pero, dahil nga kakatambay ko sa Facebook, kakatambay ko sa mga Facebook groups, nakakita na naman ako ng pagkakagastusan tol. Kung sisilipin nyo to be honest si Hussein, akalain mo solid na eh. Wala ka na maiisip na ano ba pwede ilagay dito. Di mo na maiisip yun eh. Pero may nakita ako na pwedeng ilagay sa kanya. Yung mga gustong gawin kay Hussein boys, ano lang naman mga paayos ng ganito, pa-refresh ng ganyan, papinto. Yung mga ganun. Dahil nga again kakatambay sa Facebook, may nakita akong flaw sa buo sa kanya. Okay, papakita ko sa inyo boys para sa mga Pajero dyan boys. Baka makatulong sa inyo to dahil mahilig ako sa mga fitment type shit ng mga sasakyan ko. So papakita ko sa inyo boys ano yung mga nangyari ngayong araw. Papakita ko sa inyo boys ano yung mod natin. Hindi naman siya mod. Ano yung mga additional shit na ilalagay natin kay Hussein. So tara, simulan natin. Let's go! So ito yung ating panibagong project car ngayon 2025. Name niya boys again si Hussein. Meron tayong Barack, meron tayong Obama. Ito naman si Hussein no? Yung kasi full name ni Barack Obama boys. Ito yung nakita kong gustong baguhin kay Hussein no? Pag sinipat nyo to boys, pagang tignan mo yung tindig nyan brr. Malamig na pintura, makinis na aircon. Sheesh! Meron tayong mga babaguhin sa kanya no? Yung mga katulad ng mga ito. Ito pala, papakoveran natin ng shit. Kasi medyo ano na siya boys, no? Medyo parang balat-bayag na. So papaayos natin yan. So ito, napunit na rin. Ayan, so papaayos ko rin yan. Pinaka hindi ko matiis natindig sa kanya boys is yung kanyang, kung alam nyo boys, medyo specific ako pagdating sa fitment ng aking gulong. Makikita nyo dito boys, nakapasok pa yung kanyang gulong dun sa mismong fender no? So kahit sa sedan, pangit tignan to dahil nga mukha siyang manipis tignan no? Tire specs pala natin boys is 265/70 size 17s na Rally Art Web. Kung makikita nyo boys, hindi pa siya flush no? Medyo pasok pa siya. Ang solution dyan talaga boys is magsi-spacers tayo. Lalong lalo na yung likod. Tignan mo yung likod, sobrang layo ng gap. Puto, parang kasya yung ulo ng bata dito tol. Dati gusto ko lowered, ngayon naman gusto ng mga tao ano naman, lifted no? Depende actually yan boys sa ano eh, sa kotse. Bumili ako ng spacers para dito. Actually boys, okay naman siya no? Hindi naman siya noticeable. Pero nasa utak ko lang, fina-fuck up ako ng utak ko na kailangan na spacers, kailangan na spacers. So bumili tayo ng spacers boys. Pakita ko pala yung spacers sa inyo. Ayan, kapag medyo mataas na yung i-add yung mga kailangan niya na ng studs no? Kasi kapag ang idea dito boys, kapag yung stud kasi na stock, mga onti na lang yan, mga kunwari ito lang. So wala nang pagkakapitan yung mismong nut, lug nut no? So kailangan natin bumili ng spacers na may sariling lug nut para dyan kakapit yung mismong mga gulong. Okay? Yung mga mismong lug nuts pala dun sa mismong kotse. So ayan, ito size na ito boys is 6x139.7 pala to na 30mm. So bili ko dito boys is tarang nasa 4,000 pesos ata to. So kumbaga lumalabas 1K isang gulong. Putsang kate no? Nasanay kasi ako boys sa mga spacers na alam mo yung mga alam mo yung universal, mura lang nun pero putya ito mahal pala kapag SUV boys. Ganito na ang laruan. So hopefully makuha natin yung fitment na gusto natin dito. Nagtanong-tanong ako sa mga groups, 30mm daw talagang intended sa mga ganitong kotse. Pero ang ano ko lang boys, mas labas yung harapan eh kesa sa likod. So sisipatin mo yan, ewan ko, pero halos lahat ng sa SIR, sa Corolla ko, ganun din eh. Mas labas yung harap. For some reason, di ko alam bakit. Pero sana makuha natin yung fitment natin. Pagang, diba? Alam ko wala pang spacers to eh. So sa atin tayo magkakaw ng spacers. Pero shit bro, tignan mo naman yung pintura na yan sir. Woo! Nag-detail pala na ito boys is ang Auto Pro. So makikita nyo sobrang kintab niya na. Ito yung interior boys, pakita ko lang. Shit, look at this. Woo-wee! Saya magka-SUV. Tagal kasi lumabas ni Barack boys eh. So nababaliw muna tayo ngayon sa SUV type shit. Tapos ayun pala, paparepaint pa natin to soon. Ayun yung kulay boys, medyo off color, mga 3 shades away. Tapos ito paparepaint ko rin kasi medyo ashy na siya. Tapos yung spoilers paparepaint din natin kasi matte color siya. Ayun. So soon na yung mga yan. Ito pala yung bench seat natin boys, so, tinanggal na natin.
Mamaya papakabit lang tayo ng spacers. Tapos Gora bells na tayo. 5 minutes later. Okay boys, para makita nyo pala anong tindig. Medyo pasok kasi ito boys eh. Ayun, pangit tignan eh, no? Pati sa harap, ganun din. Mga agad boys, hindi pala pasok yung stock natin na lug nuts para dito kasi malaki masyado. Hindi siya nasushoot. So merong isang tumama. Ito. Ayan, pasok yung isa. Ayan o. So bibili pa tayo ng Banawi trip muna. Po, yan na. Hassle, pucho, bibili pa ako tuloy ng lug nuts. To be honest, di ko na consider. Kala ko bolt on lang lahat. Pucho, bibili pa tuloy ako ng lug nuts. Sana meron dito sa mga auto supply. Meron sila ditong ganitong style. Pero pasok pa din naman boys eh. Sana pasok. 45 to kuya, no? Isa, 45 isa. 16, hefty. Ito yung tsura niya boys. Drift Auto Works. Ang binayaran natin sa lug nuts boys is 1,080 pesos. Sabi ko kay ate, akin na lang 80 pesos para may pangkain ako. Sabi ni ate, tangin naman, taba mo na eh. Masarap lang kapag bumibili sa mga auto supply, nakakatawad. Hindi ko alam bakit. Makatawad ka lang na konti, pwede na, no? Actually, mas mura sa Banawi boys, pero ayoko na pumunta ng Banawi. Layo, mag-iikot-ikot pa ako doon. Sabi pa ako ng mga tao, lahat na lang nang wala. Meron sila. Sobrang epic fail. Bumili pa ako ng lug nuts. Ito, yung binili natin kanina, puta, yung nasa labas pala, yung nakaganito kanina, yung paling dapat nasa loob para flat. 2 kilo ba? Tangina, ang bobo, pre. Tama, ganito pala dapat, no? Yan talagang nasa loob na nila. Tanginang tanga naman. Nagsayang pa ako naging 1,000. Kaya mahirap kakagising lang eh. Anong nangyayari? At least alam mo natin. First time ko kasi nag-spacers ng ganito boys. Hindi ko alam na intended pala yun nasa labas, dun sa loob. Kaya lang pala nilagay siya sa labas kasi para hindi mawala lahat. Tangina, ang bobo. Pero at least medyo mas shiny ng 1K yung mga lug nuts natin sa labas, no? Let's go. Okay boy, so ito yung after. Tingnan mo yung fitment na yan boy. Pucha, 0-0. Kumpara natin dito sa kabila boys. Ayun. Dito pasok na pasok pa. Shit. Parang okay din 30mm, no? Okay din pala. Actually, hindi nyo naman masyado mapapansin. Gusto ko lang gumastos talaga. Ayun boys. So, pero dito, flush na flush. Naghanap lang talaga ako ng mga pwedeng pagkakagastosan dito kay Hussein. Pero, tindig na rin, no? Ayun, no? Sulit ba? Ang 4,000 pesos. Hindi natin mga 4,500 kasi kung ano nang binili pa natin eh. Palibor pa dito, mga 4,500. Pwede na. Para medyo mas macho tignan yung Pajero natin. Tapos napansin ko pala boys to, parang nakatint yung salamin natin. Pero wala pang tint to. Ano pa lang siya, clear pa lang yan. Clear. Tangina, may problema na naman. Fuck! Nakalimutan ko. Ayun boys, hindi na shoot yung spacer natin kasi may bukol sa gitna. Yung stance niya kasi na ito boys sa harapan. Dito pasok din eh, oh. Fuck, putang ina, ito yung masagwa, yung harap eh, oh. Shit! Shit, bro! Pero at least yung likod okay naman na. Ay nako, akala ko titindig na siya. Pero actually kinonsider ko rin na baka pwede yung harapan na lang, yung likod lang kasi lalabas lalo yung harap, hindi papantay. Pero mukhang palda yung harap eh. Siguro maghanap ako ng ibang spacer para dyan, pero as of now pwede na muna to. Fuck! Tangina boys, ang pangit pala. Okay lang ina, fuck! Hindi, sobrang hindi niya napantay tuloy. Putang ina mo. Yung likod boys, nakalabas yung ngayon dito sa harap po siya nakakaloob. Oh my god. What has happened, bro? Shit. Ayun o. Hindi siya pantay. Puta, hanap to. Hindi ko matiis to tol. Bibili ako ng spacer. Isa pa para sa harapan. Hindi pumapasok yung nabili natin eh. Fuck! Ang dami yung hindi na ko consider kapag ganito excited ako tol. Hindi ko na consider na pasok na pala yung lug nuts. Hindi ko na consider na may lock pa pala doon sa harapan. Oh my god. Ito yung mga bagay na nakakalimutan ko itanong palagi kapag nababaliw ako sa
project car. Pero for sure naman, meron lang tayong specific na spacer para sa Pajero. So kailangan natin hanapin yan ngayon. 2 pieces lang, baka may nagbenta dyan. 2 pieces lang, tol. Bibili rin dito ako kay Pedro Wheels ata ng spacer. So tingnan natin kung meron. Isip ko sa mga ganito, tol, pucha, kung tinulog ko na lang sana to, hindi pa ako nakapag-asa sa 4K. Puta, para sa tindig. Shit. Baka nyo mamaya, ikot-ikot muna ako dito. Hanap ako ng spacers. Napasok sa Pajero natin. Okay, let's go! Hi boys, nandito tayo ngayon sa Pedro Wheels. Ito si Boss Pedro. Boss Pedro, kamusta? Ito na. Ayan na. Mr. Offset. Boss, bakit yung spacer ko kanina? Ba't hindi pasok sa akin? Pajero Fieldmasters Gen 2, meron siya bearing cover sa harap. Yung nasa gitna ng hub na malaki. Ewan ko anong tawag doon, bearing cover or grease cap. Kaya hindi nagkakasya yung labe or yung hub-centric ng mga spacer. Ang pwede lang nalagyan sa harap for Fieldmaster ay 60mm minimum na hub-centric. Bakit pa may ganito? Ano ba ibig sabihin ng ganito? Labe? Yan, yan yung tinatawag natin na hub-centric pang protekta dun sa mags ng sasakyan para hindi siya, may support siya yung mags. Para hindi naka-concentrate yung weight ng sasakyan sa mga stud lang. Ay, para may extra support. Yes. Support system. Oo, tama. So ito, Pajero Fieldmaster, ito yung magpipit. Pag may labi yan, tatama yan, hindi siya babaon. So shoot lang din. Oo. So anong mas maganda? May ganito o may wala? Definitely, mas meron recommended natin yung hub-centric. Pag bumili kayo ng spacer na hub-centric, stock fit yun sa hub ng sasakyan nyo, tsaka sa stock mags ng sasakyan. Pero pag nagpalit kayo ng aftermarket, kailangan nyo siya lagyan ng additional hub-centric ring dito para hahabulin niya yung center bore ng bagong mags nyo. Which is usually mas malaki sa stock. So yung iba bumibili ng spacer, ganito, hub-centric, akala nila okay na. Pero hindi nila alam, may gap pa rin dito kasi iba na yung center bore ng mags nila. Mas malaki na. Usually, ang mga aftermarket na mags natin, mas malaki ang center bore. Ginagawa ng manufacturer para mas marami silang makakabitan na sasakyan. Kasi pag maliit ang center bore nun, kukunti lang ang malalagyan nila sa sasakyan. Kaya Universal Mini, mas malaki, dito siya mag-ano. Hindi pala to basta shoot lang, boss, no? Yes, boss. May mga ganyan pa pala. Although kasi, ginawa ang mga spacer natin para sa mga naka-stock mags na ayaw magpalit. Kung gusto, diba, gusto mo yung auto mo, naka-stock mags eh. Gusto mo yung design niya, pero medyo pasok. So gusto mo pagandahin ng stance ng kotse, palalabasin mo siya ng konti. Most naman ng mga aftermarket mags, medyo maganda na yung offset niya. Pero minsan, nabibitin pa rin. Kaya, naglalagay pa rin ng ganito. Sa mga sedan naman, boys, usually, mga ganito lang, boss, no? Yes, boss. Mga ano lang, gapapel, no? Gapapel. Gapapel. Sedan, usually makapal na ang 20mm na adapter. 10 nga lang usually, boss, no? 10. Oo. Ubus na yung stock studs, eh. Ayan, ito. Ito pang mga sedan. So nag-extended rin na, adapter type, meaning meron siyang built-in na stud. Tapos, meron siyang nut para dito. So, pag kunyari, Civic FD, karamihan ng binibili sa amin, bestseller ay 15mm o kaya 20mm. Tapos, yan, mga Vios, ganyan. 25mm, malaki na. Not unless, yung mga naka-wide body kit, kunyari, Rocket Bunny, yan, 50mm. Ito 50? May 50 pa pala? Oo, for hood. Laki, boy. Makapal. Puchong ano, parang ano na to. Isa steering wheel na to, eh. Or nakilala ang Pedro Wheels sa wheel spacers, Mr. Offset, tsaka sa ROH. Yan. Mga mags. Oo, parang mapapadalas ako dito. Boss, SUV na ako dati. Dati panay lowered, eh, no? Ngayon mag-uusap tayo ng masinsinan, boss. Matanong lang pala, boss, na magkano ang binili kong spacer para sa Pajero natin? Ito, may special price to. 3,300 discounted na to. Sabihin lang nila, rich potato, gano'n. Yes. Naka-voucher din tayo dito. May discount tayo. Usually talaga, ang labas na mugs is yung harapan. So, ang kinuha ko kila Pedro Wheels is 20mm lang dito sa harapan. Pero sa likod, naka 30 ako. Kasi boss, mas labas talaga kadalasan ng nasa harapan, eh, no? Yes, boss. Ang theory ko dyan, kaya mas nakalabas yung gulong nila sa harap ng karamihan ng sasakyan. Baka sa turning radius yan para mas malaki yung ito ng mga sasakyan. Saan ba tong location natin, boss? Number 58, Camias Road, Quezon City. So, pwede tayo magpadala nationwide. LBC, JT Express, Lalago, AP Cargo, at kung ano pa. Pakabit na muna natin tong spacers natin at makita na natin ang tindig. Napabibili pa tuloy ng brand new. Pero at least, boss, nakita ko
May mga kailangan din akong iba dito eh. Abangan nyo sa mga susunod na vlogs natin. Magkikita pa tayo susunod, boss. Okay, solid. Let's go. Kung natulog na lang sana ako ngayong hapon, sana hindi na ako napaggastos. Ang bili ko pala dito, boys, sa luma natin is 4,000 pesos. Doon sa bago naman natin is 3,300 pesos. So, naka 7,700 na tayo plus pakabit. Mga 7,500, mga 8,000. Pucha, para sa spacers, para sa tindig. What the fuck? Pero as of now, gusto ko makita yung tindig na pogi neto ni Jose. Papakibit ko na muna ulit kila kuya, tapos uuwi ako. Pakita ko sa inyo ano may tindig niya. Let's go. Pangina, ito na naman isang problema, boys. Fuck. So dito, kung makikita nyo, ito pasok lahat. Ayan o. Pasok siya. Ngayon, puta, may isang mahabang nut dito. Pukin ang ina naman, hindi na natapos to. Ayun, boys, oh. So ngayon, itong mahaba na to, tumatama siya dun sa likod ng mugs. So kailangan ko pa ipag-grinder tong fucking shit, bullshit na to. Fuck! So baklas na naman. Ay naku, nakakailang baklas kabit na to. So malamang sa malamang naputol na tong stud na to. So papag-grinder ko muna to. Hanap ako ng pwede pag-grinderan para matapos itong fitment job na to. Pucha, para sa lumabas ng konti, no? Ang daming abubot pala. Okay boys, nandito tayo ngayon sa Toto. Dito natin binili, boys, sa Pedro Wheels. Dito naman tayo papaputol ng papag-grinder natin tong stud natin. Unti-unti lang para ma-shoot na natin. Kesa magpalit na naman ako ng panibagong spacer max makapal. Tsaka mayroong isa dun sobrang haba eh. So either way, kailangan ko pa rin ipaputol yung mga stud, yung nag-iisang stud na yun. So naisip ko, puta, putulin na natin lahat kesa bumili pa ako ng ano. Ayoko rin kasi mag 30mm, boys, dahil lalabas na sobra. Gusto ko 20 lang. So gagrinder natin mga isang ikot, dalawang ikot. Pwede na yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito kayo nalabasan, boys. Ito ang naputol na. Yung iba kasi ano pa, mahaba. Ayan o. Kumpara natin dito. Ayun, shoot na, tol. Lalo pag inikbitan, papasok mo. Dito kasi yung nakalabas eh, oh. Kumpara natin dito. Okay. The next day. Okay boys, good morning sa inyong lahat. And ipapakita ko sa inyo ano yung kinalabasan ng fitment na pinagagawa natin kay Barak. Hindi pala si Barak, si Hussein pala, no? Pakita ko sa inyo anong kinalabasan ng tindig ni Hussein. Okay, let's go! Fitment na ginawa natin kahapon. So maalala nyo yung likod lang naman, yung likod okay na yung likod, no? So itong harapan, ito pala dito naka 30. Ayan, makikita nyo, flash na yun, boys. Pang lumabas siguro mga 3mm. Wala tayong magagawa dyan. Lumabas na rin siya, boys. So medyo pantay na pantay lang siya sa fender natin. Ayun, doon sa taso. Pantay na pantay lang din. So para sa magtatanong pala, kinabit natin dito sa harapan is 20mm. Tapos sa likod naka 30 tayo. So medyo pantay naman yan, boys. So makikita nyo na malaki talaga tinutulong ng spacers, no? So mas square setup na to. Ayan, makikita nyo pantay na yan, boys. Diba? Pakita mo yung gang sign mo. Hey! Pangalan, pakilala isa-isa. Chester. Joaquin. Jonathan Jacob. Prince nga pala. Hey! Totokan. Oh. TST. Wala, tahimik yan. Anong PSG? TST? Oh. Ano yun? Little brown style nga pala. Hey! Ano mas maganda? Ano mas maganda dyan sa dalawa? TST. Itong maliit? Bakit? Mabilis yan. Ito na lang. Dito na lang natapos sa ating vlog. Peace out! Subscribe, very potato! Let's go!